Nalibot mo na ba ang lungsod ng Maynila? Nakita mo na ba ang CCP, Intramuros at Rizal Park? Nakapasyal ka na ba sa iba't ibang magagandang tanawin dito? Kung hindi pa, tara, samahan niyo ako at libutin natin ang makasayang kabisera ng Pilipinas, ang lungsod ng Maynila. Sinasabing nagmula ang pangalang Manila sa halamang nila, isang uri ng bakawan na masaganang nabubuhay noon sa baybayin ng Manila Bay. Ang Maynila ay dating pinamumunuan ng magiting na pinunong Muslim na si Raha Suliman. Ang sultanatong ito ay isang maunlad na pantalan sa gitna ng Maynila at Ilog Pasig. Matapos itong masakop ng mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, ito ay opisyal na naging lungsod o city noong June 24, 1571. Kung kaya't ipinagdiriwang ng mga Manilenyo ang ika-24 ng Hunyo bilang Araw ng Maynila taon-taon. Binigyan din ni Legazpi ng titulong Most Distinguished and Ever Loyal City ang lungsod dahil sa pagtulong ng mga katutubo na ipagtanggol ang Maynila laban sa iba pang mananakop. Isa sa pinakakilalang pasyalan sa lungsod ng Maynila ang Luneta Park. Ngayon ay mas kilala ito bilang Rizal Park dahil dito matatagpuan ang bantayog ni Dr. Jose Rizal na itinayo bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Dito siya binaril ng mga sundalong Kastila noong December 30, 1896, nang ang lugar ay kilala pa bilang Bagong Bayan. Sa ngayon, ang Luneta o Rizal Park ay paboritong pasyalan ng mga turista, lokal man o banyaga. Atin namang puntahan ang Intramuros, isa pang kilalang pasyalan sa Manila. Mula sa mga pader na dating yari sa kawayan at kahoy, itinayo ng mga Kastila ang mga pader na gawa sa batong adobe. Ang mga ito ay may lapad na 4 na metro at taas na 5 metro. Kaya naman tinaguriang Walled City o Intramuros ang lugar na ito. Ang pangalang Intramuros ay mula sa salitang Latin na intra at muros o lungsod sa loob ng mga pader. Kapansin-pansin ang impluwensya ng arkitekturang Kastila sa Intramuros. Ito'y tanda ng pamamalagi ng mga Kastila sa Pilipinas ng mahigit 300 taon. Ang Intramuros ay nagsilbi ding tanggulan ng hukbong Espanyol at Pilipino laban sa iba pang mga mananakop. Naging saksi ito sa maraming digmaan noong panahon ng Kastila, Ingles, Amerikano at Hapon. Makikita dito ang ilan sa mga baluarte na nagsilbing depensa ng mga Kastila laban sa mga dayuhang mananakop. Gaya na lamang ng baluarte de San Andres na itinayo noong 1603 bilang parangal kay St. Andrew na iprinoklama noon bilang patron ng Maynila. Ito ay dahil natalo ng pinagsamang hukbo ng mga Espanyol at Pilipino ang piratang Silimahong sa mismong kapistahan ni St. Andrew. Nariyan din ang baluarte de Dilao kung saan makikita pa rin ang mga kanyon na ginamit noong World War II. Taong 1945, isinara ng mga Hapones ang Intramuros at sinunog ang mga estruktura dito sa loob. Ang San Agustin Church lamang ang hindi nawasak noong World War II. At noong 1979, sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos, itinatag ang Intramuros Administration na siyang namuno sa pagsaayos at muling pagbuhay sa makasaysayang lugar. Matatagpuan din sa Intramuros ang mga makasaysayang simbahan tulad ng San Agustin Church at Manila Cathedral.
Ang San Agustin Church ang tinaguriang pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas. Ito ay ginawa mula 1587 hanggang 1606. Idineklara itong World Heritage Site ng UNESCO bilang pinakamatandang estruktura sa Pilipinas. Dito, inilibing ang mga labi ng mga Kastilang Conquistador na sina Miguel Lopez de Legazpi, Juan de Salcedo at Martin de Goiti. Gayun din ang mga labi ng ilang natatanging Pilipino tulad din na Juan Luna, Pedro Paterno at Trinidad Pardo de Tavera. Ang Manila Cathedral naman ay idineklarang minor basilica ni Pope John Paul II at itinuturing na seat of the Archbishop of Manila. Dahil sa kagandahan ng mga simbahang ito, paborito itong pagdausan ng mga espesyal na okasyon tulad na lamang ng kasal. Hindi makukumpleto ang pagbisita sa Intramuros kung hindi ka dadaan sa Fort Santiago. Dito itinayo ang sultanato ni Raja Soliman noong ika-16 na siklo. Para sa kaalaman ng lahat, ang Fort Santiago ay isang bahagi lamang ng Intramuros. Ang gate ng Fort Santiago ay may disenyo ni Saint James, Slayer of the Moors, o Santiago Matamoros, ang patron ng bansang Espanya. Naging military headquarters din ito noong panahon ng Kastila, Ingles, Amerikano at Hapon. Makikita dito ang Baluarte de Santa Barbara na dating imbakan ng mga armas ng mga Kastila. Ito rin ay nagsilbing kulungan ng mga Amerikano at Pilipino noong World War II. Ngayon na isa na itong museum ng mga ginamit na kasangkapan ng pamilya ni Dr. Jose Rizal noon sa Calamba at Hong Kong. Malaking bahagi sa kasaysayan ng Fort Santiago ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Dito siya ikinulong bago siya binaril sa Luneta. At bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan, itinayo sa Fort Santiago ang Rizal Shrine na isa lamang sa marami pang dambana sa iba't ibang panig ng bansa. Nariyan ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna at Dapitan sa Mindanao. Makikita dito ang mural tungkol sa mga huling sandali sa buhay ni Rizal na ipinta ni Carlos Botong Francisco, ilang mga damit at aklat, at ang bahagi ng kanyang buto na tinamaan ng bala noong siya ay barilin sa Luneta. Kabilang sa mga importanteng alaala ni Rizal, ang tulang iniwan niya sa kapatid na si Narcisa, na isinilid niya sa alcohol stove na ito. Ito ang ultimo adios, ang huling tula na isinulat ni Rizal bago siya pinatay. Alam niyo ba na sa sobrang kasikatan nito ay ginawa ito ng iba't ibang bersyon sa buong mundo? Tulad na lamang ng Italian, French, Czech at Braille. Sa silid naman na ito, ikinulong si Rizal bago siya inilipat sa silid ng pagninilay hanggang sa araw na siya ay barilin sa Luneta. At ang nakaukit na yapak ni Rizal patungo sa Bagong Bayan ay makikita paglabas mo dito. Isa pang hindi dapat palagpasin na atraksyon sa Maynila ang panonood sa paglubog ng araw sa Luok ng Maynila o ang tinatawag na Sunset in Manila Bay. Kinikilala sa buong mundo ang Sunset in Manila Bay bilang isa sa pinakamaganda at pinakaromantikong paglubog ng araw. Isa ring mainam na pasyalan ang CCP o Cultural Center of the Philippines. Itinatag ito noong 1966 upang malinang at mapreserba ang sining at kulturang Pilipino. Mapapanood dito ang iba't ibang pagtatanghal na lalo nagpapatingkad sa mga sayaw, dula at musikang Pilipino.
Ang Rizal Park, tagapagpaalala ng kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Ang Intramuros at Fort Santiago, salamin ng ating nakalipas ng matibay na pundasyon ng ating kasaysayan. Ang Manila Cathedral at San Agustin Church, simbolo ng ating matibay na pananampalataya sa may kapal. Ang Cultural Center of the Philippines o CCP, patunay ng ating talino at husay na dapat ikarangal sa anumang dako ng mundo. At ang pagtanaw sa tinatawag na Sunset in Manila Bay, pagtanaw sa isang malinaw na bukas para sa ating lahat. Ako si Edric Calma at sama-sama nating tuklasin ang ganda ng Maynila. At sabay-sabay nating sabihin, it's more fun in the Philippines.